Maayong gabi, dalaygon ang Dios. Natay importanteng mensahe nini nga kagabion. Makaigsunan today is September 23, 2025. So quick lang reminders regarding sa nag-viral nga kining message about the rapture of the church na mahitabo karon nga adlaw 23 mga kaigsunan. So abi ko gi-rapture na mo. Mga kaigsunan, ang Bible mao gini ang pinaka basis nato. Mao ni ang assurance nato. Ang taong mahadlok sa rapture katong taong wa pay pagpangalagad, pakabalik sa Ginoo, nagpatuyang paskaylayan, walay pagsimbag, way pagpangalagad. Importante nga ang tao, ikaw karon nga believers ni Jesus, kay ang rapture makaigsunan actually, kung basahon nimo ni para ni sa mga believers ni Jesus. Gitawag ni og rapture of the church. Para asa dining rapture? Para sa church. Unsa man ning church? Ang church kining mga believers ni Jesus. So karon nganong miabot sila sa ilang calculation sa September 23. Naapod sila study. Ilang gibase makaigsunan sa kining festival sa mga Hudyo. Tungod kay doon na may 7 ka festival ang Hudyo. So gikan sa Passover, Feast of the Passover, Feast of the Unleavened Bread, Feast of the First Fruits, and the Pentecost. And then the fifth one is motong Feast of the Trumpet. Mao ni karon ang ilaang commemoration, ang ilang pag-celebrate karon nga month, particularly karon nga adlaw up to 25. And the next nga feast makaigsunan is Atonement of Sin, and then Tabernacle. So katong upat makaigsunan gikan sa Passover, gi-fulfill to ni Jesus in details. So si Jesus makaigsunan gi-fulfill niya exact nga demonstration, perfect nga demonstration during sa iyang time. Muna nga sa ilang study makaigsunan ang rapture pod mahitabo pod ani karon nga celebration. Kay actually ang prediction or prophecy sa rapture sa una pa ng panahon gikan pa sa 1988, 1989, 1994. Daghang month of September makaigsunan, daghang prophecy about sa rapture. Pero nganong di man matunong sa ilang study? Kung ang Bible basahon nimo makaigsunan sa 1 Corinthians 15, gikan sa verse 51, kani nga particular nga verse significant ni sa rapture of the church. Atong basahon makaigsunan sa verse 51, aniya karon isulti ko kaninyo ang usa ka tinago or mystery. Dili kitang tanan mga matay, apan kitang tanan mga usab. Sa kalit sa usa ka pagpamilok, inigtingog sa katapusang trumpita. Kay ang trumpita tingugon og ang mga patay pagabanhawon nga may mga lawas nga dili na madunot og kita mga usab. So unsa di ay ning rapture kung imong ning tun-an? Mystery, tinagong kamatuoran. In other words, wala gyud makapredict ani. Wala isibisan kinsa nga nasayod niini. Gani ang Bible nagsulti naman daan nga wa gyud usa nga nasayod niini makaigsunan. So ang rapture makaigsunan matod sa 1 Thessalonica 4 gikan sa verse 13 ngadto sa 16 nga inigtingog sa katapusang trumpita, ang mga patay nga nagtuo kang Jesus mabanhaw. Ang mga buhi nitong panahon nga nagtuo ni Jesus sakgawon sila. Matod diri nga verse atong gibasa sama ra ni sa pagpamilok. So wa gyoy makahinulsol na ng panahon na makaigsunan, wa gyoy makapangandam ana, wala may warning, walay sign. Kalit ra na motingog ang katapusang trumpita makaigsunan, og sa kalit musugat ang mga buhi ngadto kay Jesus. So karon makaigsunan ug imo gyud tun-an makaigsunan, kaning rapture makaigsunan tungod kay mystery man siya. Di gyud nato ni mapredict ug wala gyud usa nato nasayod. And then kaning rapture usbon nako para ni sa church, dili ni para sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo nga mituo na ni Jesus nga He is the Messiah, apil ka, qualified ka. Pero until now daghang mga Hudyo
nga wa pa midawat ug wa pa mituo ni Jesus. They are still waiting right now sa ilang Misaya. Muna nga karon makaigsunan ato ning tagaan og dakong importante aron dili ang mga tawo magpanik. Well, ang importante makaigsunan unsa nga oras, unsa nga takna, bulan ug tuig, karon pa lang daan preparado ka. Ambot pasabot dia nga connected ka sa Ginoo, nangalagad na ka sa Ginoo, naginulsulta sa tumakapakyasan, nangalagad ta sa Ginoo. So karon makaigsunan month of September tungod kay Feast of the Trumpet Manila. So ilang gi-calculate nga probably by this day or 23 karong adlaw rapture. So kung tinuod pa na ilang study, wala gipang rapture na tangtanan karon mga kaigsunan. So karon kay mao may ilang pista makaigsunan sa ilang tribo or sa ilang tribe makaigsunan sa mga Hudyo. So muna ilang study makaigsunan. So well, gamay lang pagklaro nato nga ang rapture of the church walay usa nato nga na-side nini. Para ni sa mga mituo ni Jesus. This is for the church. Kita ang gitawag ta og church, the believers of Christ. Gitawag po ta og the body of Christ or the temple of the Holy Spirit. So as a temple of the Holy Spirit, as body of Christ, we are so-called the church. So this church kita makaigsunan maoy ikot up, moy kwao ni Jesus. Munang nagsaad si Jesus sa John 14 verse 1 to verse 3 nga moadto siya sa langit, mag-andam siya og mga lawak dito. Kay kung di pa lang tinuod yang gisulti, dili unta siya mo sulti apan tinuod man. Muna nga mobalik siya. Kay nag-andam sa dito. Ingon din si Jesus nga kay kung asa ko tuasab kamo. So muna yung most exciting kay nato makaigsunan. Any moment, ang rapture makaigsunan, any moment karon pwede nang mahitabo. So walay pitsa bulan or tuig. So any moment from now pwedeng kwaon na ni Jesus ang church. Unsay purpose nga kwaon ni Jesus ang church? Aron nga maka-escape ta makaigsunan gikan sa demonic rulership after the rapture. After the rapture makaigsunan, diha na din nga panahon nga mulingkod ang Antikristo. Magpaila siya nga siya na Ginoo. Munang ma-deceive ang mga Jewish makaigsunan. Munang later on makarealize sila di man dinhi mao ang atong gituan. Kay that time makaigsunan, grabe na ang balaod sa Antikristo. Grabe na ang di mo tuman siyang balaod makaigsunan. Muna nga beheaded yun putla nagliog. So niya na panahon na makaigsunan, pressure na kayo, pero ang good thing diya kay skip sa Ginoo ang church. Kwaon na sa Ginoo ang church makaigsunan. Kay mo nang panahon na nga tinatakay na. Mo nang panahon na nga ang Antikristo do na nay buhaton nga estatwa. Mo na sa panahon ni Daniel, mura gyapon na nga panghitabo. So dunay order na nga simbahon ang estatwa. So tanan ma-pressure gyud. So ang di mo simba muna makaigsunan nga delikado ang kinabuhi. Maluwas manggaling ka, so by your own blood na magpakamatay na ka para ni Jesus. Pero nag-iyon ka pa ng revelation, bulahan silang nangamatay nga gipampunggutan og ulo. Bulahan gyapon ka. So yun kay gipaglaban nimo si Jesus. Pero dili na unta kinahanglan nga moabot pa ka didto. Naay pinakasayon karon. Kining gitanyag ni Jesus nga grasya. Naay dakong grasya sa Ginoo. Ingon ang 1 Thessalonica 5 verse 9 yata na nga gitawag ta sa Dios dili sa iyang kapungot but to obtain salvation. He called us not for His wrath but to obtain salvation through Christ Jesus. Kaya actually naamo gyud kapungot sa Ginoo. After na sa rapture, nga din mo proceed na ang mga tao makaigsunan sa Great Tribulation. So right after sa rapture, grabe man ang kagulyang, grabing kagubot. So dunay tawo makaigsunan nga mosulbad sa tibuok kalibutan. Muna nga naay peace treaty may tabuan na. So naay 3.5 years paglingkod sa Antikristo makaigsunan sa templo, pag himo nila peace treaty, diya ang counting for 3.5 years. Dunay medyo kalinaw ana nindot king dagan sa kalibutan. Gisulbad sa Antikristo ang problema sa tibuok kalibutan. Grabe na ka nindot ang panahon alang nila. Pero makaigsunan, delikado kay ngano. Mo man ang panahon nga kung di ka tatakan, di ka kapalit, di ka
di po kakabaligya. So tanan grabe ka kuan ang dagan anang panahon na well provided ang tanan mga kaigsunan. Walay kagulyang kay man one government, one currency. So usa na ang palaod sa tibuok kalibutan. Pero mo na gina dito na ka nagsimba, dito na ka nag-alagad sa Antikristo. So after anang 3.5 years, diya na nagsugod makaigsunan ang labihan ka ang rat sa Ginoo, katong mga silyo sa Ginoo. Nga dunay balatian nga way kaayuhan, mag-ulan na og ayos nga 50 kilos, grabing flick nga ialaw sa Ginoo ng panahon na. And then mo ng panahon na nga mobalik naman si Jesus, katong magpakita na gid sa physically sa sa Mount Olive, tinunob sa dito makaigsunan. Mo ng panahon na mobalik si Jesus, mo na yang second coming. Lahi mga rapture ug ang second coming. Ang second coming munaog gyud si Jesus, kauban na ang saints kita ang mga gipang rapture. Kauban na ni Jesus ug mao na nga mga panahon na nga patyon ni Jesus ang Antikristo. Pinagis sa iyang hininga, sa iyang tingog. Dunay swords nga mogawas makaigsunan. Pamatyon sa Ginoo ang iyang mga soldiers. Kay niya ang panahon na libutan na magmaayo ang Israel kay i-conquer na og maayo. Gubaon man. Pero salamat sa Ginoo makaigsunan nga niya ang panahon na kauban nato si Jesus sa wala na katapusan. So mo na ng panahon na makaigsunan nga mo cry out ang Israel. Mo na ang Day of Atonement. I-restore sa Ginoo ang Israel. I-restore sa Ginoo. And then after na makaigsunan millennial tabernacle, so 1,000 years na nga mag-reign ang it's a long study niya na makaigsunan sa millennial reign sa 1,000 years. So kana lang makaigsunan, hopefully nga naapo kay nakuha gamay. So dalay ko ng Dios ug may gabi.